Putok na balita sa linggong ito ang di umano'y isang kulto sa Surigao del Norte na ang ilan sa mga biktima, mga bata na di umano nagahasa, na abuso at sapilitan pang ipinakasal. Yun po yung sinisik sa aming utak panahon yun na siya talaga ay Diyos. Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang ilang dati umanong miyembro ng Socorro Bayanihan Services, kabilang ang isang sapilitan umanong pinakasal noong 14 anyos pa lang. The Senate detains leaders of the alleged cult in Socorro after citing them in contempt. A lawmaker is convinced the group situated in the mountains of Surigao del Norte fits the classic definition of a cult. And with the alarming testimonies of the victims and the incessant denials of Socorro leaders, how can lawmakers ferret out the truth? Kasama sa gustong makita ng senador ang sinasabing White House ni na Senyor Aguila na puno umano ng mga armas. May proof ako dito. Meron akong very close friend sa high school. Nung sabi kong close friend ko, nabasa niya doon sa text. Galing ng batang yun, pangalanan ko na si Jerens Kilario. Galing ng bata, text papunta ng kanyang ama na itay, hindi ko na kaya ang ipinagagawa nila sa akin. Surrender na talaga ako. Maraming pahina ang ipamemorize sa akin para i-announce dun sa mga meeting. Ito pong bayanihan ay matagal na po ito. Bago pa 2019, ito ay nakatayo na at ito po ay registered sa Securities and Exchange Commission. Ang pangalan po nito ay Socorro Bayanihan Incorporated. At ang layunin po nito ay mapaunlad ang mga magsasaka under Protected Area Community-Based Resource Management Agreement na ipinagkaloob po ng Pangulong Marcos sa kanila. Ito po ay didevelop nitong mga farmer members nito at pinakamalaki po ang Socorro Bayanihan Incorporated, 5,000 po ang miyembro niyan. At ito po namang si Idelito Sangco ay siya po ay nagsalita ng laban dito. Siya po ay splinter group, mga 500 po yan na humiwalay sa Socorro Bayanihan Incorporated at nagtayo ng kanila sapagkat hindi po siya manalo bilang maging tagapamuno ng napakalaking samahang ito. Wala pong kulto diyan at lalo pong hindi totoo na mayroon diyang private army. Sapagkat yung pong mga ipinakitang video ay yun po ay mga exercises, training. At sa katunayan po, aking binasa ang mahigit na 400 pahina ng transcript noong magsiyasat ang ating kagalang-galang na Senado noong September 28, 2023. At wala pong napatunayan na diyan ay mayroong kulto. At wala rin pong napatunayan na diyan ay may private army sapagkat ang isa pong senador ang nagsabi na baril-baril ang kahoy lamang yang ating nakikita, yang ipinakita niyan. At sa katunayan po, ako ay nanggaling doon. Nung malaman ko na ako kukuning abogado, ay akin pong sinadya ang Socorro Bayanihan Incorporated at natatnan ko po doon, masayang-masaya, yung 3 bata na pinagbibintangan nila na ipinakakasal ay naroroon po. At ang nangyari lamang sa palagay ko
ay nalason ang isipan ng madla sa buong mundo dahil sa sinabi nitong si Edelito Sangco na wala namang katotohanan. Akin pong siniyasat ang record at sa katunayan po ay mayroong habla sa DOJ. Ito po, ganito kakapal ang habla. At ang habla po nila na ito'y initiated by Edelito Sangco ay qualified trafficking, kidnapping, serious illegal detention, violation of RA 11596, and violation of RA 7610, violence against women and children. Sa akin pong nakita, dito sa nakaraang pagsisiyasat, ay ako po ay lubos na nagpapasalamat, lalong-lalo kay Senator Bato de la Rosa, sa kanyang patas na pagsisiyasat na malaman ang katotohanan. At ganoon din po, ako ay humahanga kay Lisa Ontiveros na gusto niyang malaman ang katotohanan sa napakalagim at karubaldumal na ipinamalita ni Edelito Sangco hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, sa sanglibutan. At ang unang-una po ay kanyang pinalabas na mayroong kulto. Wala pong kulto. At ang pangalawang pinalabas niya, mayroong private army. Wala pong private army. At ang nangyari po ay nawalaan ng pagkakataon sa investigasyon ng NBI dito sa aming lugar sa Caraga ay hindi po nabigyan ng complaint ang mga respondent at hindi po sila umakyat sa kapihan samantalang sila ay nakarating na sa Socorro. Doon lamang po sila nag-interview sa mga complainant. Ako po ay nakikiusap sa mga NBI. Let us reinvestigate. Puntahan po ninyo. Huwag kayong matakot sapagkat ako po ang nagpapatunay na walang private army doon. Kagagaling ko lamang po doon. Ako po ay kababalik lamang. Galing sa Socorro. At kasama ko po, makikita ninyo, yung mga bata na sinasabing nagrereklamo, sapagkat sa investigasyong ito, ay itinago po ni Mr. Sangco yung magulang ng bata na sinasabi na ipinakasal ng sapilitan. Wala pong sapilitan kasal. Tayo po ay may namana na isang kaugalian na nanggaling sa ating mga karatig bayan na mga Chinese. Yung po tinatawag na buya. Na kung saan ina-arrange, bata pa, ina-arrange ang magiging mag-asawa at yan po ay kagustuhan naman ng magulang. Sa ating pong civil code, kapag ka ang bata between the age of discretion of 15 and 18, yan po ay minor, pero kung yan po ay ikinasal nang may pahintulot ang magulang, yan po ay hindi invalid. Yan po ay voidable kung may magrereklamo. At ang maaring magreklamo diyan ay ang magulang. Wala pong illegal marriage akong nakita. At lalong walang sinasabing kidnapping dahil ang salaysay po ng mga bata ay sila ay kinuha ng pulis. At sila ay dahil sa udyok nitong si Edelito Sangco ay sila ay dinala sa police station at dinala sila sa DSWD.
Yung pong 3 bata na galing dito, na dinala dito sa Maynila ay nakauwi na. Kasama po namin sila doon at masayang-masaya po. Ako po, bilang abogado, ay umaasa na magkakaroon ng hustisya ang pagsisiyasat na ito sapagkat maaaring marami lamang ang nadala ng mga sinasabi na karumaldumal at nakakatakot na malagim na pangyayari. Katulad po ng sinasabi na ang dating mayor na siyang nagtatag ng Socorro Bayanihan Incorporated ay pinagbibintangan pong pinatay daw. Nitong namumuno na si John Renz Kilario at si Mamerto Galanida. At ito pong si Mamerto Galanida, ito po ay 3 beses na naging mayor sa Socorro. At ito po ay 3 beses na naging board member ng Sangguniang Panlalawigan ng Surigao del Norte. At ang sasabihin po ito daw po ang principal by inducement para gawing Diyos itong si J. Renz Kilario. Ako po bilang abogado, sa aking nakita sa interview ni Idelito Sangco, lahat po ay hearsay. Wala po siyang personal knowledge, wala naman siyang ipinakikita na anumang dokumento na magsusuporta ng kanyang napakabigat na kalagiman at karubaldumal na krimen na kanyang ipinapataw dito sa mga namumuno ng Socorro Bayanihan Incorporated na si J. Renz B. Gilario and Mamerto D. Galanida. Ako po ay lubos na umaasa sa kagandahang layunin ni Senator Bato de la Rosa at ni Lisa Ontiveros na alamin ang katotohanan dito. Dahil po sa interview ay puro hearsay, double hearsay. Wala pong matibay na basihan ang mga paratang nitong si Idelito Sangco sa namumuno ng Socorro Bayanihan Incorporated. At ito nga po ang mahigpit at mabigat na paratang dito po sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, joint with the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ikinagagala ko po na ang patuloy na pagsisiyasat ay gaganapin sa Martes, November 7, sapagkat ito pong mga namumuno ng Socorro Bayanihan Incorporated ay napipiit hanggang sa oras na ito. Simula po noong sila ay ma-contempt noong September 28, 2023. At ako po naman ay hindi po naghihinanakit. Ako ho ay hindi nagagalit. Kung ganuman po ang nangyari, dahil po sa naging emotional feelings ng mga nagsisiyasat at pati ng mga nakakarinig sa napakalagim na mga paratang na puro naman walang katotohanan. Ang ipinaliwanag ko po kay Mamerto Galanida, ikaw ay na-contempt dahil ayaw mong sumagot yes or no, ang itinatanong lang. Yung bang inililibing doon, tinatanong ni Lisa Ontiveros, ay sa registered cemetery. Ay
It took about 15 minutes before he said or answered no. Kung maaari po akin pong ipaliliwanag. Pwede, hindi po, pero yun po ay ginawang annex ng registered cemetery. Ang isang bagay naman na sinabi ko kay J. Renz Kilario ay, alam mo, ang ikinainislaan sa iyo ay tinuturo mo yung mga bata, dinidinay mo, nagsisinungaling yung mga yan. Iyon, doon nasaktan si Risa Ontiveros. Kaya sabi ko, feelings are neither right nor wrong. Kung ang isang bagay ay ikinasasama ng loob, it's not a question of whether what you are doing is right or wrong. If you hurt somebody, you should stop hurting somebody. Kaya ang sinabi ko, pasensya kayo, kayo ay na-contempt at yan naman ay hindi ko na kino-question. Dahil kung ang contempt po ay walang basihan, napakadali pong magpalabas. All that we have to do is file habeas corpus. In 48 hours, magkakaroon po ng resulta. Kaya sa akin pong fair assessment, hindi na po kukwestiyonan namin yung pagkakakulong nila at hindi nga sila nakaboto dahil napakalaking bagay itong pagsisiyasat na ito sa Senado para po matunto natin ang katotohanan. Sa aking pong palagay ay ang dropout ng enrollment cannot be attributed to the leadership of Socorro Bayanihan Incorporated. Dahil noong pong 2019, sinasabi naman nila, nagkalindol. Ano po ang naging kasunod ng lindol? Nagkaroon po tayo ng COVID, nagkaroon ng lockdown. At ayon po sa aking pagsisiyasat, ay gumawa sila ng training ng mga bata upang magbantay at nang huwag maglabas-masok doon during the COVID pandemic para hindi magkaroon ng infeksyon ng COVID. At sa katunayan po, wala pong na-COVID doon. Yun po ang aking nalaman nung huli kong uwi. Ito, kababalik ko lamang po kahapon. Galing doon. Ay hindi po nagka-COVID dahil mayroon pong nagbabantay sa mga lalabas at papasok. At yan po naman pinag-utos po yan ng ating mahal na Pangulo, Pangulo Duterte, na magkaroon ng lockdown. Tayo naman ay halos 3 taon na naka-lockdown. Kaya maaari po na ang pagbaba ng enrollment ay dahil doon sa nangyaring lindol at doon sa lockdown. Hindi po totoo na doon ay may private army. Galing po ako doon. At sa katunayan po, ay ako'y natutuwa. 2 pong pulis ang naka-station doon. Ay bakit naman matatakot puntahan ang aking pong ipinagtataka sa ating NBA dyan, sa Caraga, ay bakit may hablang ganito kabigat, hindi nila pinadalhan ng complaint ang respondent at hindi po nila dinalaw ang kapihan. Ay ang sinasabi ay baka daw may private army. Pero sila po, doon sa pagsisiyasat, ang sa masusing pagtatanong ni Senator Bato, ay inamin nila na they did not conduct any ocular inspection. At kung ano man ang naging dahilan noon, ay ako po ay nagtataka sapagkat sila ay nakarating na sa Socorro, ay yun naman ay mga 10 kilometers lamang. Yun na rin kay David Tusago, ang layo, ay hindi nila dinalaw, hindi sila nag-ocular inspection.
At sa akin pong karanasan, kapag ka ganito po kabigat ang paratang, ay dapat po ay binibigyan ng due process. Ay ang nangyari po dito ay ipinail po agad, ang complainant po ay NBI at ito po ay nakapile na bago pa dumating sa Senado. Ito ay hindi ko po sinisisi ang madla kung sila ay maniwala dahil napaka-systematic po ang presentation nitong si Edeberto Sangco at yan po ay maaari niyang panagutan kung hindi niya mapatunayan sapagkat sa kanya pong interview ay puro hearsay, triple hearsay, wala po siyang personal knowledge at wala po siyang dokumentong ipinakita. Ngayon po, ang requirement ng batas ay the testimony must be based on personal knowledge or based on authentic records and documents. Wala po yan. Pinagbibintangan niya si board member, former 3-time mayor of Socorro, Mamerto Galaneda, ay pinagbibintangan niya at itong si tinatawag na Aguila na pinainom daw ng lason. Yung dating namumuno ng sakapihan ay ang nagpapatunay po naman at nagpapabulaan dyan ay ang anak mismo po nung namatay ay nagtestify dito sa Senado, abogada po. At yung isang kapatid ay nagsalita diyan na walang katotohanan at hindi totoo na nilason ang kanilang magulang ni Mamerto Galaneda at ni Aguila. Dito po sa Senado ay ako po ay natutuwa at nagpapasalamat kay Senator Bato at pati po kay Senator Frances Tolentino na nagpapatunay na yung nakita sa picture, sa video, ay hindi mga tunay na baril, kundi mga baril-baril lang kahoy na pininturahan lang ng itim. At iyan po naman, ako'y nagpapasalamat to the credit of our police officials sa Caraga na sinabi nila na wala naman silang na-confirm kung may private army nga o wala. Ang akin pong panawagan ay let us be skeptical. Let us postpone judgment and our opinion hanggang sa mapatunayan ang mga paratang na ito. At ako po ay naniniwala na ito ay bibigyan ng masusing pagsisiyasat at mabibigyan ng due process. So our system of investigation is not inquisitorial, meaning po na there is already a prejudgment of guilt. Ay hindi pa nauumpisan at natatapos ang investigasyon. Our system of investigation in the Philippines is accusatorial, where the respondents are given the constitutional presumption of innocence unless it is proven beyond reasonable doubt on moral certainty that they are guilty. And when an accusation as serious as this is made, then the burden of proof and the burden of evidence is on the complainant. Kaya tayo po ay maging maingat sa ating pagbibigay ng opinion na let us be skeptical and not jump into conclusion. Napakabigat po. Kulto. Parang pinalalabas na si tinatawag nilang si Aguila ay na nagpapanggap na anak ng Diyos. At ang sinasabi
kayo ay maliligtas kung kayo sasama sa akin. Wala po akong nalalaman ganyan. Kaya, ang aking po pinakikiusap, ako ay nananawagan, DILG, inyo pong siyasatin at alamin kung iyang paratang na iyan ni Idelito Sangco ay may katotohanan. Sapagkat ang dapat po nating maparusahan ay yung talagang nagkakamali. At kung si Idelito po naman ay hindi yan mapapatunayan, siya po ay guilty ng cybercrime of libel. Dahil ang siniraan po niya ay isang asosasyon at ang siniraan niya ay ang mga liderato ng asosasyon. Kung hindi po niya mapatunayan ang kanyang paratang, unang-una, kulto. Pangalawa, private army. At higit po sa lahat, at ito po naman ay walang napatunayan dito sa pagsisiyasat ng Senado noong September 28, 2023, na mayroong involvement sa drugs. Napakabigat po ang paratang na mayroong factory of drugs diyan sa kapihan. Wala po. Sapagkat nalalaman ko na kahit po sigarilyo ang pinagbabawalan ng mga tao, hindi po nagsisigarilyo. Kaya ako po ay nananawagan na ito po ay magkaroon ng re-investigation ng NBI bago po magkaroon ng resolusyon sa Department of Justice. Ako po ay pumayag na maging collaborating counsel ni Attorney Reserva dito sa kaso na ang complainant ay Risa Rapunzel Timcan, Mayor Socorro. Ito po ay ang paratang ay qualified trafficking. Ibig po sabihin ay nagbibinta ng laman. Kidnapping, samantalang ayon sa mga bata na nakausap ko, sila kinuha ng pulis. Kaya atin po itong alamin. And serious illegal detention. Ang ibig pong sabihin ay guilty of kidnapping itong mga liderato ng samahan sa kapihan and violation of or illegal marriage. Wala po namang napatunayan. Ano ang requisites ng marriage? Ay di dapat mayroong nagkakasal at mayroong dokumento ng kasal, marriage contract. Kung ang nangyayari po ay ang mga magulang ang nag-arrange ng marriage, ay yan po ay hindi labag sa batas. At yung pong mga bintang, napakabigat. Akin pong pinanood ang testimono ng isang bata na nakataklob. At nung iba pa doon sa investigasyon na pinagbibintangan ng isang respondent na bugaw. Yun daw mga batang babae, 12 taon, bago ikasal, ay pinatitikman, pinare-rape si Aguila. Napakabigat pong paratang yan. Kung iyan ay may katotohanan. Yan po ay patunayan sana ni Ginoong Idelito Sangco. Kung hindi, mabigat po ang kanyang magiging kasalanan sa cyber libel.